Ayan, daily grind ng mga welder dito sa ginagawa namin. Kanya-kanya tuka, may nagagawa ng mga sliding, may sa cabinet, finishing. Na si Kuya, dito tayo focus kay Kuya sa paggawa ng grills. Sagot naman niya yung mga grills ng bintana. Bali yung laki ng grills na ay 1 meter by 120. Kaya ginagamitan niya na ng magnetic na eskwala. Yung welding na machine naman niya yung power star to. Manual lang din. Yamato din na manual. Yan, Yamato. Hindi pa siya inverter. So, kailan lang daw to natuto si Kuya mag-welding. Kaya maganda yung mga ganyan, may dedicated sa trabaho. Yung mga gustong matuto talaga nagpupursige. Ayan, meron na siyang nangyari na isa. Ito na ba? Ay, hollow block style. Simpleng design lang siya. Ayan. Bali, tindahan lang din naman to kaya yung design niya hindi na masyadong maselan. Square bar na 10 mm ang gamit. So yun, after niya ng ma-framing, sa kanya puputulan ng mga pangbalagbag. Pinaka-grills na. Ito naman si Kuya. Bisit na sa kanya. Ganun talaga sila magtapat pa baliktad yung grinder. So gumamit lang siya ng pako stopper. Dahil walang gato, ayan, ganyan na lang. Pwede naman. So usually mga 10 tukod dyan. 10 kailangan niya dyan. 10 tukod. Ito naman yung forma namin, napakalat-kalat lang. Ha? Ito. May technique din to si Kuya para di naiipit yung talim. Pinapaikot niya yung square bar para maiwasang umipit. Hindi niya pinuputol lang sagad. Tapos binabali na lang para
Di maipit yung talim ng cutting disc. Baka nipis kasi niyang cutting disc na yan eh. Shout out. Extra lagi ah. Wala bang daan doon sa kabila? Ay, nagtatiles. Ayun, kakaiba rin yung paraan ni Kuya magtuwid ng square bar. Eh. Kasi yung square bar talaga mabilis mabaluktot yan. Yung sikwat-sikwat lang niya. May asawa ka na ba, Kuya? Eh, wala eh. Ako talaga ano. Wala talaga forever, no? So, ayun nga, bago niya inassemble yung framing, ginuhitan na yung mga tatamaan ng mga tukod ng square bar para pag assemble niya, puro tutok na lang. Hindi na magsusukat-sukat ng kanya-kanya ulit. And then, isa pa dyan, diyan mo makikita yung mga nagwe-welding na alam nila kung paano ba na laro ng bakal yung bumabaluktot. So, dapat nag-uumpisa talaga sa gitna. Pag doon ka sa gilid nag-umpisa, lalo ba doon sa gilid, tapos papunta dito, mag-weave na yung bakal niyan. Ito si Kuya, nasa proseso yung gawa niya. So, kabilaan. So, wala na siyang tendency na bumaluktot yung gitna kasi meron na agad yan. Tapos dito sa kabila ulit. So, ayan, dyan siya ulit sa pang-apat. Pag nailagay niya, pwede nang isa-isa lagay yung mga tukod niyan, lalahatin na. Ayun o. So, yung kabila, may guhit na rin yun. Tututok na lang din. So, tingnan natin yung amperes ni Kuya, kung ilan ba. So, nasa ano siya, number 4. Pag yung pang-tak-tak, kailangan mas malakas. Tapos pag full wheel, mas mahina na kasi tunaw yung bakal masyado.
sigurado lang niya na nakagitna doon sa guhit niya yung bakal. Ayan, kabila na yung welding para di na mawala sa eskwela. Masipa man, as is pa rin siya. Extra ka, extra ka na naman. Ah, so ayan, na ilagay na ni Kuya yung mga tukod lahat, kompleto na. So sunod niyan yung mga kabalagbag na lang. So ayun na guys, natapos niya na oh. Simpleng design lang. For apartment lang naman daw ito, kaya yung design ng mga grills niya simple na lang. Okay, thank you for watching.